Magandang araw po sa mga tropa natin dyan sa East, sa West, sa South, syempre, lalo na sa mga pa-North. Magandang araw. Habang nagpapakayaman po ang mga taga-gobyerno natin, tayo naman naghahanap ng paraan para makatipid ng ating mga bilihin. Mahilig kami sa camping, so naisipan kong bumili ng mga power station from Alibaba. So via airplane po siya, hindi siya pwedeng by ship. Pwede rin yung ibang logistic company, tumatanggap sila ng via ship. Medyo matagal nga lang yun. Yung inorderan ko, unfortunately medyo matagal dumating. Naligaw pa nga yung, bali tatlo po ito, naligaw yung dalawa napunta sa ibang logistic company. But at the end of the day, dumating naman na tatlo. So try nating i-unbox or i-testing yung mga unit. So prior to this box, meron po siyang mga ganito. So ito lang siya galing ng China. May mga Chinese blah 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 for some sticker, Cebu Pacific, security check past. I think sa China itong security check. Dito sa custom natin, wala akong nakikitang bakas ng custom check ng Pilipinas. But anyhow, sa mga logistic company po, bayad na, you have the option to pay door-to-door delivery. Yan. So ito naman po is door-to-door. So all in na. Ang una natin bubuksan yung 300 watts capacity. Nung tiningnan ko, nung in-order ko ito, this is around 238 kWh with a 300 watts power output. So ito yung 300. Okay, so ano mo makikita yung charger siya, packaging niya, so good quality naman, sturdy, comfy, okay siya for protection. Walang dito kung ilang kilogram or something. So ito po siya, very handy, compact, 300 watts power station. Almost mas mahaba pa yung isang dangkal, mas mahaba pa siya. So makikita natin yung mga buttons niya dito, and I think meron to. So okay naman yung packaging niya, looks good, sounds good. Mga generic po kasi ito, mga galing sa sa China, Alibaba. So kung yung mga nakikita yung mga product dyan, binili po yun sa mga supplier at pinalagyan lang ng mga pangalan. Napag-aralan ko na to sa Alibaba. I was buying from Alibaba few years back, like 2 years ago. Tinigil ko lang. But nung nakaugalian nating mag-camping, so very useful po kasi itong mga mga power station na ito. Marami naman dyan sa market, but medyo nag-adventure lang tayo kung paano bumili sa Alibaba ulit. So very generic. Kung papalagyan mo siya ng mga pangalan mo, anything, lalagyan nila yan, including here. Yung supplier nito is Greenmore something. Greenmore, sila yung gumagawa. So pagpalagyan mo yan ng DPWH power station, lalagay po nila yan with additional costs, I believe. Tapos syempre ito, mga packaging nila, lalagyan nila ng mga pangalan. Okay, so
First setting na natin kung paano siya. Oh, ito meron ding ano to eh, may manual. Yan. May manual siya. Manual. English naman siya, English. Daming sinasabi ng manual eh, no? Sabi nga po nila, yung manual pwedeng may hambing sa ating mga asawa. O kaya yung ano, yung terms and condition. Sa daming sinabi ng manual or terms or condition and condition, you will just say agree. Yes, agree, di ba? Tama po ba mga tropang panort? Di ba? Kung anong sinabi ng asawa, sa dami-dami, yes lang, yes. Yes, dear. So, may warranty ko, no? Chuba-chuchu. So, testing natin kung magcha-charge siya. Charger. Dito yung ano, input. Yan, input. Input, output. So, kung gagamit ka ng appliances, US version, Philippine version, dito siya. So, dito tayo magcha-charge ngayon. And then, dito, yung puro output na ito. So, DC output, USB, tatlong USB, isang Type-C, and then, meron pa siyang isang input dito. This is, I believe, for the solar or car charging. Yan, may input siya. Check natin kung magcha-charge. Okay. So, ayan. Mga tropang panort, charging naman siya. Hindi ko pa maintindihan kung ano yung ano. Mga sinasabi nito sa screen. May in wattage. Yung watts ng ano. Kung ilang wattage yung pumapasok na pumapasok. It's 53. So I think nabasa ko dun sa manual, it's 50, around 50 watts. So yung out niya pag ginamit mo siya, hindi makita. Pag ginamit mo siya, ibibigay niya sa'yo kung ilang wattage yung ginagamit mo na appliances or something like cellphone or whatsoever. So charging naman siya. Tanggalin muna natin yung charger. Let's see. Okay. So tingnan natin. AC on. I think long press to. Yun, meron siyang wave. So test natin. May light din siya. Light. Long press I think. Yun, USB. Okay, you have to press this one para magamit yung mga USB. Yun yung indication niya. So yung light, medyo maliwanag pero may ilaw siya. Yun, may ilaw yan. Tapos lalabas yan kung ilang watts yung nagagamit mo. So from yung built-in light niya, meron siyang high, low. So yung yan, may blinker siya. Tapos off. Yan. Tapos yung low, this is 1 watt. What? Watts. Tapos yung high, so yan. The panel says you are using 2 wattage na ano, yung light. So pwede mong gamitin ito magdamag pag nasa camping ka. Pang ano lang, pang dim light or something. Pero mababa siya, no? 1 or 2 watts lang. So tatagal siya. Off muna natin. Testingin natin yung mga, by the way, so from the factory, meron siyang 2 bars na ano, na
stock battery life, stock battery life 2 bars. So testingin natin yung mga USB. Let's see. Okay, so USB 1 working. USB 1. Yan. USB 1. Nakita natin. So, USB 2 working. USB 3 likewise is working. Type C, USB Type C, kuha tayo ng Type C na USB. Type C. Then Type C. Okay, so looks good. Working naman yung USB Type C niya. Ang hindi lang natin matetest for now is yung kanyang car charging port. Yung car charging port, I think meron ako dati nito. Hanapin ko lang. Also, this is for the solar panel. Bibili pa tayo ng solar panel para sayang din yung kuryente galing sa sa init ng araw. At least libre, no? So looks good, so far so good. Very handy, portable, 300 watts capacity with, nandito pala yung description niya sa likod, 230.4 watts hour, 12.8 volts and 18 ampere. Input, of course, US tayo, 210 to 264. Okay, output 12 to 28 volts. Input 40 watts yun. So maximum 40 watts. Ito yung sa car charger or sa solar panel. Kailangan natin gamitan ng 40 watts. Tapos syempre output na is 300 watts, 230 volts to 20. USB output 5 volts, 3 amperes, USB 1, 2, 3, 5 volts, 2.4 amperes, times 3 ports. Yan. Okay. Made in China. So sabi nga po nila ngayong mga panahon, di tulad nung araw, kapag made in China, peke yan, sabi nila. But these days, kapag hindi made in China ang produkto mo, yun ang peke. Tama ba mga tropang panor? So, ang nakalagay dun sa Alibaba nung binili ko siya, medyo tricky din yung mga site ng iba eh. Yung palang nung ni-review ko siya, yung fast charging na sinasabi niya is yung ibang item. Kumbaga ito yung parang ito yung entry level nila eh. Meron silang mga maybe ganitong design na fast charging, tsaka merong wireless charging dito, pero mas mahal po yun. Pwede mong pa-customize, palalagyan ng wireless charging dito. But after all, it serves the purpose naman no? For camping, pwede ring magbiyahe-biyahe anywhere, medyo maliit, magaan. So, ang ginamit palang battery dito ay nung araw yung tinatawag nilang lithium-ion battery. But due to technology, meron na ulit tinatawag na LiFePO 4. Check natin yun sa susunod nating mga vlogs or something. I-discuss natin yung thoroughly kung ano yung LiFePO 4 battery. But sinasabing of course mas matagal.
mas matagal yung charging battery life compare doon sa lithium ion. So first titingnan natin kung gaano katagal yung charging time. So now is 9:20. So let's charge natin siya with 2 bars remaining. Charge natin kung ilang oras. So sa next video natin i-discuss natin kung gaano katagal na i-charge. Thank you. Stay tuned sa more videos ng Panort TV.